Samantala, patuloy pa rin ang buhos ng mga sundalong Tsino sa Pilipinas. Lamang ang mga ito ng 10 sa isang Pinoy na sundalo at napakalaki din ang agwat ng advancement ng armas nila kaya hirap ang mga Pilipino sa pagdepensa. Kasama na din dito ang takot ng posibleng pagbomba sa buong syudad na kung tutuusin ay pwedeng gawin ng Tsina anumang oras. Sa pag-iikot ng mga sundalong Tsino ay pinaghuhuli ng mga ito ang mga kababaihan at dinala sa kanilang mga lungga para gamiting parausan. Animoy na ulit ang nangyari ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Walang taong magsusuri ng mga pinaggagawa nila kaya nagawa nilang mang-abuso, lalo na at mababa ang tingin ng mga ito sa mga Pinoy. Karamihan ng mga magaganda't bata lalo na ng mga artista ay ginawang parausan ng mga Tsino sa malawakang gang rapes at orgies sa kanilang mga makeshift strongholds. Magkakahalong iyak at hinagpis ang maririnig sa mga gusaling ito. Naging impyerno ang mundo ng mga taong nasa NCR. Maging mga karatig probinsya ay pinasok na rin. Pero dahil hindi pa lubos na nasasakop ang buong bansa, patuloy pa ang pakikipaglaban ng mga Pilipino. Subalit ang ginawang kahayupan ng mga Tsino ay hindi nila naitago sa buong mundo dahil na rin sa internet. Binansagang The Disaster of Manila ang nangyari. Kinundina ng NWA ang war crimes ng mga Tsino. At nangakong pagbabayarin ang mga ito sa mga kahayupang ginagawa nila. Hindi lang Pilipinas ang nakaranas nito kundi pati ibang mga bansa tulad ng Taiwan, Northern Vietnam at iba pang karatig bansa na sinakop nila ay nakadanas din ng mga pang-aabuso. Nakatanggap naman ng Balboa's airship ng video message mula kay General Quang Lu. Binuksan ito ni James Walton. Ilang compilations ng mga panggagahasa, pagpatay at pagtorture ng mga Pilipino ang nakita ni na James Walton. This is what happens when you mess up with us, James Walton. Your agent killed our leader's son and now we will make your country pay. Wika ni General Quang Lu. Putang inang baboy na yan. Akala ba nila makakatakas sila sa ginawa nilang pagyurak sa ating bansa? Mananagot sila sa ginawa nila. Wika pa ni Trixie. Tahimik lamang si Kent habang hindi naman maipagkakaila ang galit ni Samantha nang ibalibag niya ang isang upuan at lumabas muna sa bridge. Bumukas ang isang screen sa gilid ni Kent at nasorpresa ang lahat nang makita si Nathaniel. Hello pare, nice to see you again. Nakangiti pa si Nathaniel kay Kent Polo. Nakuha mo ba lahat ng sinabi ng ulol na yon, Nathaniel? Tanong naman ni James Walton. Malinaw James, huwag kayong mag-alala. Ituloy nyo lang ang mission nyo. Akong bahala sa General Quang Lu na yan. Sagot ni Nathaniel. Natutuwa ako at sasaba ka na sa laban, Nathaniel. At least ngayon, alam kong may pag-asa pa tayo. Wika naman ni James. May papadala ako sa iyong impormasyon, James. Standby ka lang. Ani Nathaniel. Okay. Bumukas ang panibagong screen at ilang blueprints ng lunar base ang lumabas. Paano mo nakuha ang mga to? Tanong pa ni James Walton. Sa isa sa mga assets ko. Kung natatandaan pa ni Kent nung araw na may hinahabol akong informante. Sa kanya galing yan. Kaya legit yan at pwede mong gamitin sa operasyon ninyo. Nagkatinginan ulit sina Nathaniel at Kent. Tumangulang ang binatang agent. Okay, maraming salamat Nathaniel. Ipapa-analyze ko to kay Mara para makapagsagawa kami ng maayos na plano. Tugon naman ni James Walton. Okay, kamusta si na Mami sa States? Pahabol pa ni Nathaniel. Okay naman sila Nathaniel, huwag ka mag-alala. Ligtas sila sa bahay ko. Sagot ni James. Okay, keep in touch. Wika ni Nathaniel. Nathaniel, mag-ingat ka. Sambit ni James. Kayo din. Magagawa nating manalo. Tiwala lang. Ngumiti pa si Nathaniel sabay putol ng linya. Umarap naman si James Walton sa mga kasama na may bakas ng pag-asa. Makinig kayo. Nasa atin na ngayon ang blueprints ng lunar base. Papasukin natin to para ma-penetrate ang operasyon ng kalaban. Ngayon, nakahanda nang maglakbay ang Balboa's airship. Simulan natin ang plano kapag natapos ng ma-analyze ni Mara ang blueprints.
Litanya ni James Walton. Magandang pakinggan na nasa atin pumapanig ang momentum. Nakangiti si Trixie. Tumango naman si James Walton. Sa palasyo naman ng Pilipinas, paikot-ikot ang mga Chinong bantay sa gate ng palasyo bilang simbolo ng pagbagsak ng gobyerno ng Pilipinas. Sa palasyo mismo tumira si General Quang Lu. Bantay sarado sa kanya ang napakaraming sundalo. Nagkalat ang mga tangke, military trucks at mga outposts na may mga mortars, machine guns at mga kanyon. Sa kabila nito, may isang lalaking dumating na nakasuot lang ng jacket na may hood. Wala itong dalang baril para pumrotekta sa kanya. "Intruder!" Sigaw ng isang squad leader na naka-duty sa isang outpost malapit sa gates ng palasyo. Huminto ang lalaki. Nakatutok sa kanya ang mga baril ng mga inchik. "Take off your hood and identify yourself." Inubad niya ang kanyang hood at tumutok agad ang squad leader. "My name is Nathaniel Manalo and I'm here to stop your Supreme General from terrorizing my country." Wika ni Nathaniel. "Shoot him!" Utos ng squad leader. Bumanat ang mga machine guns at rifles ng mga Chino. Mabilis na nakalapit si Nathaniel sa squad leader bago pa ito makareact. "What?" Gulat ng Chinong leader. Sinipa ni Nathaniel ang squad leader sa sikmura. Tinapik naman niya ang braso ng isa pang Chino at tinagaw ang rifle nito. Pinaputokan niya ang mga nakapalibot na mga Chino at agad sumugod sa iba pang mga bantay sa lugar. Sa liksi niya ay huli na bago pa mapagtanto ng mga kalaban na tinamaan na pala sila ng mga atake ni Nathaniel. Nakita siya sa mga surveillance cameras at agad kumilos ang iba pang mga sundalong Chino. Subalit sinalubong lang sila ng mabibilis na mga suntok at epektibong close quarter combat. May isang nakalapit sa likod ni Nathaniel at diniin sa kanya ang dulo ng AK-47 nito, pero mabilis umikot ang katawan ni Nathaniel at nahawakan ang katawan ng rifle. Sabay na eject niya ang magazine nito at sinalo niya. Nakaagad naman niyang hinagis sa isa pang papalapit sa peripheral vision niya. Tinamaan ito sa mukha ng magazine at bumagsak. Ang may hawak naman ng rifle ay nakatanggap ng mga suntok sa dibdib at mukha tsaka inagaw ang sandata nito at pinalo ni Nathaniel sa isa pang malapit sa kanya. May dumating naman na may katana at iwinasiwas ito kay Nathaniel. Nakailag sa kaliwat kanan ang binata at sinalo ng dalawang palad ang blade, tsaka inikot at sinipa niya sa mukha ang may hawak. Inago ang espada at nang may bumaril sa kanya ay mabilis siyang tumaga sa ere. Tumaginting ang blade at nakita na lang ng Chino na nahati ang bala nito. Nagulat ito at napatingin kay Nathaniel na kumindat sa kanya sabay siyang sinaksak sa sikmura. "Don't go near him! Attack him at a distance!" Sigaw ng isang captain na rumesponde. Dumami pa ang mga sundalong dumating kasama ang military jeeps na may sakay pang mga armadong mga sundalo. Nag-formation ang mga ito at tinutok kay Nathaniel ang mga armas habang abala ito sa pambubugbog ng mga Chinong sundalo. Narinig ni Nathaniel ang pagkasa ng mga armas. "Open fire!" Sigaw ng captain. Nag-spray ng bala ang mga sundalo subalit nagulat sila sa angking bilis ni Nathaniel nang ito ay umiwas at umatake. Nag-iwan ng mga after images si Nathaniel at biglang nakalapit sa mga sundalo. Mabilis niyang sinikmuraan ang unang nalapitan at tinaga ng kamay ang batok at bumagsak itong nauna ang panga sa pavement. Sumunod sa kanya ang tutok ng mga baril pero nag-alangan nang makitang nakabara ang kasamahan nila. Patuloy sa pagsalanta si Nathaniel at agad nalapitan ang kasunod na kalaban na tinaniman niya ng suntok sa bayag at uppercut sa panga sabay tulak papunta sa ibang kasamahan. Nawalan ng balanse ang iba nang bumangga sa kanila ang kasamahan nila. Bumunot ng baril si Nathaniel at pinagbabaril ang mga ito sabay ilag muli sa mga rat-rat ng kalabang nakalayo ng kaunti. Nag-duck roll si Nathaniel palapit sa kanila at sinapid ang paa ng isa at isang mabilis na handstrike sa gilid ng tuhod. Napasigaw ang kalaban nang mabali ang tuhod nito at tumahimik ito sa isang mabilis na hook sa panga. Tinadyakan naman ni Nathaniel sa dibdib ang isa at agad nag-bounce sa ere sabay sipa sa muka
nang dumating pang isa. May nakalapit sa likod ni Nathaniel at pinagbabaril siya sa likod, pero nagulat itong after image pala ang natamaan nito at bigla na lang tumirik ang mga mata ng kalaban nang mapansing nasa likod na nito si Nathaniel matapos itong undayan ng magkakasunod na suntok sa solar plexus at dibdib. May isa pang platunang dumating mula sa gate ng palasyo. Dumistansya ito kay Nathaniel pero bago pa sila makaatake ay umusal ng orasyon ng binata at lumitaw ito sa gitna nila. Sabay nagbagsak ng enlightened palm strike sa kalsada. Nagsiliparan sa ere ang buong platoon at bawat isa ay inatake ni Nathaniel gamit ang light step niya. Sa bilis ng kanyang mga atake ay sabay-sabay bumagsak sa pavement na wala ng malay ang mga sundalo. Ikinagulat ito ng natitirang field officer sa lugar. Sumenyas siya sa mga kasamahan nitong tila natatakot pero napilitang lumaban. Umatake ang mga ito na hindi pulido. May naagawan si Nathaniel ng punyal at sinaksak sa leeg ang may-ari. Lumapit pa siya sa kasama nito at binigyan ng 3 saksak sa braso at dibdib. Tinadyakan niya naman ang huli sa tenga at nawalan ng balanse ito sabay saksak sa templo ng ulo nito. Ang natirang sundalo ay hinagisan ni Nathaniel ng punyal na tumama sa mata nito. Oh my God! What the hell just happened? Hindi makapaniwala ang isang officer sa nasaksihan nito. Isang buong unit ang inubos ni Nathaniel mag-isa. Naramdaman nila ang yanig sa kalsada nang dumating ang 3 tangke para harapin si Nathaniel. Napangiti ang opisyal. "You die, asshole!" Sabay tawa ng officer. Nasa harapan ni Nathaniel ang 3 tangke at tinutok sa kanya ang mga malalaking bazooka nito. Pinulot ni Nathaniel ang 2 katana na nakita niya sa nakahandusay na mga sundalo. "Open fire!" Sigaw ng commander. Tinadtad nila ng malalaking bala si Nathaniel. Sumabog ang shells ng mga kanyon matapos magkasabay nitong nagpaputok. Kumalat ang usok sa kinatatayuan ni Nathaniel. "Nothing left, but..." Napansin ng officer na may anino sa ilalim ng usok. "What? No! This can't be!" Nanlaki ang mga mata ng officer. Nakatayo pa rin si Nathaniel at walang ni isang galos. Hawak nito ang handle ng 2 katana at wala ng blade. Sa likod at gilid niya, umaapoy ang paligid kung saan sumabog ang mga shells ng kanyon. Binagsak ni Nathaniel ang 2 handles ng mga espada sa kalsada sabay pagpag ng kanyang mga kamay. "This is impossible. Who are you?" Hindi pa rin makapaniwala ang officer sa nasaksihan nito. "I am the man with no name and I'm here to stop your invasion!" Sagot lang ni Nathaniel. Biglang naglaho sa kinatatayuan si Nathaniel. Nakatikim ng straight punch sa dibdib ang officer sa napakabilis na atake ni Nathaniel at tumilapon nito sa harapan ng tangke. Sa takot, lumabas ng tangke ang mga operators at nagsitakbuhan. Sinakyan ni Nathaniel ang isa sa tangke at ito ang ginamit niya para makapasok sa palasyo. Sinalubong pa siya ng mga sundalong Tsino at pinagbabaril. Sinagot naman niya ng shell shock ang mga ito nang mag-isang armahan ang tank gun at pinasabog ang outpost ng mga Tsino. Binanggapan niya ang pader ng palasyo tsaka lumabas at sinugod ang ilan pang mga sundalo. Mag-isang pinatumba ni Nathaniel ang karamihang maabutan niya. Bali ang buto o dislocation at bugbog ang inabot ng mga ito sa kanyang mga kamay. Nang marating ang main office ng presidente, ay sinipa niya ito at naabutan si General Kwang Lu na nangangatog sa takot habang nakatutok kay Nathaniel ang kanyang officer handgun. "I never believed people like you existed. Now, don't come any closer. You won't get anything from me." Tinutok nito sa ulo ang baril at nagpakamatay. Nawalan ng commanding officer ang buong hukbo ng mga Tsinong sumakop sa Manila. Matapos kumontak si Nathaniel sa mga Amerikano, agad silang dumating
at sinalubong naman sila kaagad ng presidente ng Pilipinas na nakapagtago. Naging usap-usapan sa mga sundalo ang ginawa ni Nathaniel. Mag-isa niyang nailigtas magdamag ang buong Pilipinas sa pananakop ng mga banyagang Tsino. Pero bago pa man siya opisyal na pasalamatan ng presidente, ay nawala na lamang itong parang bula at hindi nila alam kung saan ito nagtungo. Nagkaroon ng shift sa moral at mabilis na sinalubong ng mga Amerikano ang mga Tsino sa Palawan. Umatras ang mga to at lumayo sa teritoryo ng Pilipinas. Sinundan sila ng mga kano hanggang makarating sa mga artificial islands na kung saan pinasabog ang mga ito ng mga barkong pandigma ng mga Amerikano. Isang linggo ang lumipas at napaatras pabalik sa mainland ang mga Tsino, pero hawak pa rin nito ang ilang bahagi ng Taiwan, lalo na ang Taipei. Pero handa ang US at NWA na ituloy ang kampanyang mapalaya ang mga bansa.